Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Uminit ang usapan matapos kumalat ang iba't ibang aligasyon laban kay Kuting. Maraming netizen ang nag-aabang sa magiging reaksyon ng mga opisyal at leader. Ayon sa mga ulat, may mga grupong humihiling ng masusing imbestigasyon. Lumalakas ang panawagan para sa buong katotohanan na mailabas sa publiko. Sinabi na ng ilang tagamasig na mahalaga ang transparency sa ganitong mga usapin, lalong-lalo na nga at talagang nagalit na rin ang mga general at handa na ngang panagutin itong si Kuting ng Norte. Patuloy ang talakayan tungkol sa pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. Maraming mamamayan ang naghihintay ng malinaw na paliwanag mula sa mga kinauukulan. Lumitaw ang iba't ibang opinyon mula sa magkabilaang panig ng debate. Iginiit ng ilang sektor na dapat manaig ang batas at due process. Naging sentro ng diskusyon ang usapin ng pananagutan at pamumuno. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na pangyayari laban nga kay Kuting ng Norte at galaw ng mga general. Habang tumatagal, lalo pang umiinit ang usapin sa pampulitika. Nananatiling mahalagang maging maingat at mapanuri sa lahat ng impormasyon. Sa huli, ang katotohanan at ebidensya pa rin ang dapat maging batayan ng anumang paghuhusga. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Marcos, hiniram mo lang yung kapangyarihan na yan. Binigay lang namin yan. Pinahiram lang namin actually, hindi binigay. Pinahiram kasi ikaw ang presidente for 6 years. Sa amin, continuous yan hanggang mamatay ang bawat isa sa amin. It will be carried down to our mga anak at mga apo, the sovereign Filipino people. Constant yung power na yan sa amin. Sa amin. Hindi sa inyo. Kaya kinakailan, mahalal kayo, dami nyo, 10 kayo ng kandidato, para maboto kayong presidente, para ikaw matawag ng chief executive, para ikaw ang magpapatakbo ng Pilipinas. Binigay namin yung tiwala namin, and because of that, kasama yung buong portfolio ng kapangyarihan. Pwede ka mag-declare ng martial law. Pwede kang mag-declare ng martial law. Pwede kang mag-appoint kung sino-sinong gusto mong tukmoy. Yeah, ay si Matibag. In-appoint mo. Kahit questionable yung ano niyan ngayon, performance. Pero wag niyong abusuhin. Naabuso niyo eh. Once upon a time, Marcos was nobody, nothing. Talunan kay Leni Robredo. Ngayon kakampi nila yung mga dilaw, mga pinklawan. Pati si PNP. NDF, kakampi. Samantalang dati, no? Yung mga gagong yan, mga plastic yan, no more to Marcos. No? Wala na. Eh, ba't ngayon magkakampi sila? It's all about power. It's all about power. It's all about money. It's all about control of the Filipino people. Kaya nga, yung mga tao, sana magigising kayo, mga taong bayan. Kung hindi man, tayo lang ang gising. tayo lang ang gising para dadating yung araw na in God's perfect timing, we have to make a statement. Kung hindi kayo lalabas, well, good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Kami, lalabas kami para to make a statement na, and we're doing this not because, we're gonna do this not because of ourselves, no? We're doing this because of, yun ang alam namin bas-bas ng langit, we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God, no? Divine guidance, no? Na pumapasok sa konsensya natin, sa mga moral natin na mali naman talaga yung ginagawa natin eh. Thus we have to put a stop to it because they have abused the power. And they're now using the power against us. Against Bato. Against Inday. Against Digong. Against any Filipino now na nagsasalita against Jay Sonsa. Against Ka Eric.
against me, against Romeo Pocis, lahat kinasuhan yan. Buti ako, dismiss yung akin. Doon pa lang sa level ng preliminary investigation. Si Torre nag-file sa akin eh. Hindi ko nakakalimutan yun. Si Torre nag-file sa akin. Kaya sa mga kasamahan na kinakasuhan, ang masasabi ko sa inyo, huwag kayo natatakot. Sa mga Pilipino, huwag kayo natatakot. Power natin yan. Hiniram lang nila. Ginagamit nila ngayon sa atin. Yung tapang ninyo sa mga kasambahay ninyo, ikaw kung bisor ka, yung tapang mo sa mga tauhan mo na natutulog during office hours o kung saan-saan pumupunta, nakawawa yung kumpanya kasi nagbabayad, yung tapang mo, sisinisita mo. Kung ikaw ang manager, patatawag mo isang empleyado na kung ano-anong pinaggagawa, na imbis na computer hours ng opisina ang ginagamit, computer time ng opisina, kung ano-anong pinapasok ng mga business o whatever, o kaya nakikipag-chat-chat lang, o pa na cellphone ng hawak, hindi na nagagawa yung trabaho sa opisina. So, when you work for something, an organization, for a people, in this case, the Philippine government, you work for it, yung power mo to do the job na inata sa iyo, yung binigay sa iyo, abay dapat maayos yung gawa mo. Kaya mga kabayan, yung angas ninyo, kung nasaan kayo ngayon, OFW man, o nasa kumpanya man, o nasa bahay lang, maangas ka pagdating sa mga house help. Pag may maling ginawa, sigawan mo, pagagalitan mo. Pero pagdating sa gobyerno, tameme kayo. Yuko kayo. Panay ganyan. Wala naman. Walang aksyon. Yung karamihan naman, naghihintay ng aksyon, nagtuturuan. Ikaw na mauna. Pero, ilang beses na kami lumabas wala naman yung tao. So, alam ng administration na mananalo sila dahil sa tanga ang tao, isa. Dahil sa tamad ang tao, dalawa. Tatlo, dahil sa walang pakialam ang tao. Kaya yung iba sa inyo, pakinggan niyo yung sarili ninyo pagka nagsabi na kayo, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Mga kilala ko dito, mga follower, yung iba, close na nga, yun, nadidinig ko. Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Out of exasperation, out of yung sama ng loob, yung discontent, okay, disillusionment, yun ang sinasabi. Huwag niyo sasabihin yung wala nang pag-asa. Lagi may pag-asa ang Pilipinas. Lagi may pag-asa. Kasi pag sinabi niyo wala nang pag-asa ang Pilipinas, parang sinabi niyo na rin, walang pakialam ang Diyos sa inyo. Walang pakialam ang Diyos. Inano na kayo, pinabayaan na kayo. Sipin niyo yung Israel, 400 years under the Egyptians. Di ba, remember si Joseph, di ba, na naginip, matamang baka, papayat na baka, malaking mais na butil, payat na 7 butil na wala, ampaw. Famine, 7 years, and then 7 years na aning maganda, kaya matataba yung baka. And then, out of the river Nile, the source of life, the source of livelihood sa yung irrigation, So, out of the irrigation sa river Nile, doon nang galing yung baka, lumabas ang tataba ng baka. So, 7 taon na, 7 taon. And then, after that, payat na payat yung baka. Tuyot na tuyot, ibig sabihin, magkaroon ng famine. And he was able to predict it properly. The Pharaoh listened. Useless naman yan pagka hindi nakinig . So, merong prediction, pero may nakinig yung Pharaoh. Tapos na nakapag-imbak sila ng pagkain. And then, paano? Nung famine, nung 7 taon na, lahat ng mga nakakarating na mga syudad, mga barangay, nagpunta sa Egypt kasi balita, maraming pagkain. O paano ngayon, dumating yung mga kapatid niya.
So yung 12 kapatid, 12 tribes of Israel, di ba? Pinapasok sila, doon na sila dumami. Nung dumami, naging ano sila, slaves, no? Sila tagagawa ng mga pyramid, kuno, no? So, and then, 400 years, salinlay, and then came Moses, the deliverer. And in God's perfect timing, in God's perfect plan, when they have to kill babies, they use the ruthlessness of the Egyptians, insecurities of the Egyptians, para yung mga bata, i-control nila, family planning, patayin, maingay yung aso. Mami, maingay ho yung aso. Nag-ukay. In God's perfect timing, sila, na yun, naguhukay yung aso. Sabi na nga, mga distraction talaga eh. Yung nanay ni Moses, nilagay sa basket at pinaanot sa River Nile. Downstream, nakita ng kapatid ni Pharaoh. Wow! Regalo ng mga Diyos nila, kinuha at ginawang sariling anak. Lumaki bilang pamangkin si Moses at doon siya natuto, di ba? Imagine God using the whole thing to build up Israel, to free Israel, to come out with a Moses na magde-deliver. And at the right time, he was banished, di ba? Because he defended yung matanda, di ba? From getting punished. I think may napatay pa siyang gwardiya eh, no? Tapos noon, he was banished and then was about to be killed. He was tapos kwento, tignan niya yung kwento. Ganda eh. Ako, sini lang pinanood. And then he came back with the voice of God in God's perfect timing. Then, 8 plagues of Egypt, etc., etc. Tas free Israel, and then pumayag, yung huli na firstborn, patay lahat. The stubborn Pharaoh, sumurrender, pinakawalan sila. In remorse, kasi yung anak niya patay. Hanggang sa yung asawa niya, inaano siya, ano ka, ang klaseng leader? Weak leader. Parang nadinig na natin yun. Ano ka, yung asawa, no? Yatatatat. Nung klase kang leader, weak leader. Hindi. Habulin. Nabol ng bunga ng Egyptian army. Parting of the Red Sea. They were boxed in. Kulong na kulong. But God's demonstration of His power, hinati yung Red Sea. Scientifically, sinasabi, at that time, merong nangyayari sa ibang parte ng mundo, may eruption, which explains yung fumes ng gas na parang LPG, 6 the lowest level, and then nag-trip, parang tubig, kaya namatay yung mga firstborn kasi ang tradisyon, yung mga firstborn sa ilalim natutulog, lower banks, mas malapit sa lupa. Yon, kaya lahat ng firstborn patay. Hindi natin alam bakit yung mga nasa second floor, no? Well, anyway, panay bungalow lang siguro ang bahay nila. So, science is trying to explain everything, pero yung sa Red Sea, parang nag-deep sea, parang na sila ng probe sa ilalim. Nakita yung mga Egyptian na mga chariots, yung mga, yung wheel na yung gulong ng chariots, mga Egyptian shields, etc. Nasa ilalim na Red Sea. Imagine how incredible that story is, no? And then, matapos silang salbahin ng langit, wala na, kinalimutan na nila yung Diyos nila. Nagsamba sila ng panibago sa galit ng Diyos. 40 years silang sa wilderness. Paano tayo? Ganyan tayo, tinulungan na nga tayo doon sa panahon ni Marcos Sr. at sa People Power One, no? Pero walang nangyari. 40 years tayo ngayon. Exactly 40 years tayo. 2026, 1986, that's 40 years. Beating the bush, around and around, nothing happening sa Pilipinas. Lalong naiwan.
Bumalik lang kayo sa langit. You want to be delivered, bumalik kayo sa langit. You will deliver yourself. Your faith in God will deliver you. Kasi the same thing happening all over again. Ang ano dito, God is using the criminal minds of this government, no, people. God is using every one of them, lahat sila, to attain his final setting, no? Yung final setting when it comes to the Philippines. Iba pa yung sa mundo eh. Pero dito in our own backyard, meron siyang parang the final scene, ang huling pagtutuos, parang ganon. Kaya nga, ang ano dyan ang balahibo, aso. Ang ano dyan, ang maganda, panoorin nyo, handa lang kayo. Yung sinasabi ko, 5 fingers. 5 fingers, group of 5. Yung mga nandito sa Luzon, sa Pilipinas, sa Visayas, Mindanao. Pagka dumating yung takdang oras at nagsigaw ang taong bayan ng tama na, kung umabot tayo, paabutin tayo sa revolusyon at hindi nagreforma itong gagong to. Isipin pa nila ngayon, charter change, mga ungas na to. Grabe yung situation natin. Excuse me. Grabe yung ating dinadaanan na na oil crisis, no? Taas ng presyo, bababa ekonomiya, walang direct investments. Wala ka ng talk, wow. Charter change ang iniisip. Ay, feeling nila magaling sila. Dapat mahaba pa yung term nila. Walang yan to. Kaya nga, it will only happen kung kayo ay papayag. Kung tayo ay papayag. Ngayon, ang tanong dyan, kung maraming Pilipino na walang pakialam, ano gagawin nyo? O di ganun na lang tayo. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ganun na lang. Kanya-kanya na lang tayo. Sabihin nyo lang sa akin, para malaman namin, kung ganyan din ang tingin ng mga mamamayan, it's not worth dying for. Kanya-kanya na lang tayo. Pero kung sa tingin ninyo, sabi, putang ina, dapat ipaglaban natin ang Pilipinas, dapat ipaglaban natin yung kinabukasan nating mga anak at mga apo at mga future generations na Pilipinos. We better do something about it. Ako, sinasabi ko na nga sa inyo, number 1, bumuo ka ng grupo, kung may bala ka na itayo ang Pilipinas, sugpuin natin to, sama-sama tayo, 5. Ikaw, sa pamilya mo, 5. Kung may kaibigan ka, yun, tawagin mo. O kaya magkamag-anak mo, o kayo, kay buong pamilya, 5, minimum. Hindi, kaibigan mo, kapitbahay mo, 5 kayo, minimum. And then, ready kayo. That's the final chapter. Sa huling yugto ng para sa kinabukasan. Ngayon, however it will unfold, nasa inyo yun. Nasa inyo. Isang tawag, isang hudyat. In God's perfect timing. Ako, nung ko pa gusto Kaya nga lang, wala pa yung wala pa yung tawag kaya nga 5-5 so that you can protect each other. Matagilid yung isa, may 4 poprotekta sa kanya. Matagilid ito, may 4 na poprotekta sa kanya. Ito, tagilid, 4 yung poprotekta sa kanya. You watch your back. May nakatingin sa likod mo, may sa kaliwa mo, may sa kanan mo, may sa harapan mo. You watch each other. 5. No? Isa yun nasa gitna, 4, ganyan. Diba? However you want it form, basta 5 kayo. 5 fingers operating. Be it in a rally, be it in any na situation, 5 kayo. And then, when you join hands, 5 sa 5, 10 na yun. And then, when you
Join, give a helping hand, 5 na naman yun. 5, 5, 5, 5. No? Then that's something. Sila matakot, hindi tayo. Kung sinong kalaban matakot, hindi tayo. Kasi ang feeling kasi ninyo, nag-iisa lang kayo. Yung meron kang 5 na kasama, kahit saan man kayo, kung saan lugar, basta alam mo, somebody's watching your back. And yung nasa harapan mo, somebody's watching his back. 5 kayo, kay babae kayo, lalaki, bakla, tumboy, o halo-halo, bata, matanda, 5 kayo. 5. Kami for my part, no, as a SFGF chairman, meron kaming actually one team, pero ang laging nakakasama, 4 yung sa akin, no? 4 kami, pero merong isa naka-standby. Yung isa naka-standby, yun yung may reinforcement, no? Kung ano man ang mangyari. So, hindi kami na kasi anytime, pag kami pumutok, may problema, 5. Merong somebody watching your left, somebody watching your right. Now, yung nakita ninyo, yung mga nandoon sa rally, just to give an example, yung iba doon, nakapaligid, dami, no? Nakapaligid. So, I would like to stress na tama yun, basta yung pinaka-minimum natin, 5. Ngayon, kung kailangan may lalabas dyan, hindi pwede 5 na yun. Hindi yung 2. Pero mas maganda yung 5. Iisa kasama yung 4. Sama-sama. Sama-sama. Hindi pwedeng mapukpok yung isa lang eh. Pagka nagkaroon ng aberya, pwedeng yung isa kasi, yung 4 naka-engage, yung isa takbo. Tapos nun, hingi ng tulong, dating yung ibang 5, ganon. Ngayon, kung body-body kasi, pwedeng mapukpok yung magka-body eh. Sa Ranger, body-body, Scout Ranger. So, I want to elevate the doctrine, no? Based dun sa practicality, sa logic, sa ano. I want it done 5-5. 5 fingers. Isubukan nyo yung wala kang daliri o dadalawa. Paano yung 2 daliri? Pero yung 5 daliri, lahat magawa mo, di ba? No? Mag-isip na naman ng masama yun. walang lahat magawa mo. Pagka lahat ng daliri, meron kompleto. So yun yung you can have a helping hand. 2 grupo, 10 yun eh. 4 na grupo, 20 yun. Di ba? 20 na grupo, 100 yun. Imagine, ang lakas, di ba? That is how you should. Tignan ninyo yung mga maharang sa inyo. Yung doktrina nila. Phalanx, no? 2 by, kunyari, kung ano yung buong stretch ng kalsada, gano'n, na may pambambo. Sa totoo lang, that's a weak na, it's psychological. Kasi pagka nakita nyo may nakaharang, intimidating na, di ba? Kabi sila, may helmet, may pambambo, may shield, no? Pero sa totoo lang, that is weak. Ano lang yon? It's designed to create an atmosphere na matakot yung tao. Hanggang dito lang kayo. Ganon. Hanggang dito lang kayo. Ako, I don't like being said. Ayokong binabox in ako Sa totoo lang. Sa akin, ayoko ng ganon Pagka may sisiga-siga dyan, tangina ninyo, masiga ako sa inyo, gago kayo. Wala nga kayo sa katwiran Bakit nyo hinaharangan yung tao kami nagpapasweldo sa inyo? Yung ganon ba? Ngayon, yan din ang ginagamit kasi na katwiran ng mga CPP, NPA, NDF yung mga komunista. Wala naman din sa katwiran itong mga komunista na to.
No? Kasi sa kanila, topple the government and then rule the country. Sila-sila rin. Ang sa atin, ang gusto natin, ayusin natin yung bansa natin. Ayusin natin. Hindi na tama yung 40 years na tayong ganito. In fact, more. 500 years na tayong ganito. Ilang saling lahi pa gusto ninyo? May tinanong ako eh. Ano? Mga P-mayor. O pag-golf-golf. No, pag-golf-golf. Walang paki. Pero pag kada buwan, mahigit 100,000 yung kuha ninyo. Pensyon. Oh. Di ba nakakaya yun? Matanggap ka, hindi, wala kang pakialam sa bansa. May sigawin tao. Di mo napapansin? Di nyo napapansin kasi meron naman kayo sweldo eh. Buwan-buwan. Di ba? Pensyon. Tapos ang justification for 30 years. Pero hindi naman natatapos yung service mo for 30 years because ang bawat citizen may service naman eh. Buboto ka nga eh. It's already part of you're part of the whole system eh. You have to vote to elect a president down the line, di ba? So ngayon, ang ano natin, kayong mga P-mayor, kayong mga opisyal, o sige, sa lahat na ng tao, kung nasa mang panig kayo ng mundo, ano yung stature ninyo, ano yung status ninyo, ano yung kabuhayan ninyo, masisikmura nyo ba, matatanggap nyo ba, na yung anak ninyo, malaunan, nakaasa sa ayuda. Kasi wala na talaga eh. Or kung hindi kayo, anak ninyo, na mahal ninyo, pupunta sa abroad para bastusin ng mga foreigner. O maghimod ng puwit ng foreigner. O kung ano-ano na lang ang gawin para sa mga foreigner. No. Reverse investment sa atin. Reverse, ang tawag dito. Pumapasok, supposed to be yung foreign investments sa atin. Pero baliktad eh, ang nangyayari. Tayo nagpapaaral sa mga Pilipino. Tayo nagbibigay ng skill sa mga Pilipino para pag pinag-abroad, yung mga bansa lahat nakinabang sa mga Pilipino. When in fact, dapat sila natutulungan tayo ng ibang bansa, pero hindi nyo naintindihan, tayo tumulong sa lahat ng bansa. Kasi kaysa ka pumunta, may Pilipino na tumutulong sa kanila in their nation building. Anong kapalit lang doon, the good side is, kapagpadala ng pera yung mga OFW para meron tayong mga remittances, may mga magagastos, and then built in na yung VAT. Kaya nga alam nyo, yung mga nagsasabi na ang ating bansa ay bangkarote na, it's not entirely true. No? Ang bansa natin, year in, year out, may built-in na income. Parang upa ng apartment. Pagka may umupa sa'yo, built-in, kayo. Pagka may apartment kayo, built-in, may uupa, buwan-buwan, ayan na yung bayad. Ayan na yung bayad. Hanggang di siya umaalis. Hanggang di umaalis yung OFW doon, hanggang hindi end of contract, pati yung mga seafarer, hanggang nasa barko at kumikita, ayan yung monthly na remittances nila sa kanilang pamilya. Therefore, may monthly na nakukuha ang gobyerno sa VAT. And kung 10%, 12%, laki nun. If you're talking of trillions of pesos na remittances, 10% is billions, 100 billions, tama. Kaya nga, may ikot sa ekonomiya yun. Buwan-buwan yun. Buwan-buwan. Remember, when I try to make it easy for you to understand na year in, year out, 5 to 6 trillion ang kinikita ng Pilipinas, be it income tax, ang government-owned corporations, o yung mga fines na yan, LTO, yung mga ganon, yung mga support, mga milyar ba, yung mga yung mga damage, pagbayad sa mga buwis, at saka sa VAT,
It's 5 to 6 trillion. Divided by 365 days, it would average to around 13 billion to 16 billion a day. Gawin na natin 15 billion a day. 15 billion a day. So, saan ito yung bangkarote? 15 billion a day. Ang problem is how it is spent. Doon ang mali. Kaya tayo mahirap. Kaya tayo ganito. Nagsabi sila, gagastos sila para sa baha. Ayun, sinabi sa SONA, 5,500. Tapos na, completed. No, mga flood control projects. Yay! Tapos na, sa sumunod, sinabi, nandyan naman yung mga flood control na overwhelm lang. Tapos, sinabi naman sa susunod, masanay na kayo. Kahit ilan yung gawin nating flood control projects, we are facing the Pacific. Climate change na nga. Kaya palaki ng bagyo. Masanay na kayo. It's the new norm. Babahin kayo. Tapos, bumanat sa SONA. Lumipas yung panahon, bumanat sa SONA. Maya naman kayo. Sabihan niya yung Kongreso, pero yung sarili niya, di niya sabihan, maya naman ako. Gago po talaga. Gago talaga yung presidente natin. Ninyo pala. Matagal na ako nag-withdrawal of support sa gago na yan eh. Animal yung gago na yan eh. Napakawalang ya yan. Kung yung tatay walang ya, yan, demonyo. Demonyo yan. Naku, umikot sana ang gulong. Papapila natin ang tao sa iyo, putragis ka. O lahat ng 31 million na bumoto, punta kayo dito sa